Hello everyone, I'm Roanne Celis Capistrano of 1 Million Club. In this video, magbibigay ako ng financial tips to millennials. Who are millennials? Millennials are born 1981 to 1996, 22 to 37 years old. Alam mo bang 1/3 of our population here in the Philippines are millennials? Kaya ang dami na ring BPO or outsourcing company dito sa Pilipinas. Kung average of millennial today is kumikita ng 25,000 a month, ang usual na ginagawa natin, YOLO. Kain tayo sa bagong bukas na restaurant, bili tayo ng usong damit, at syempre, we love adventure. Ang sarap mag-travel. Ang sarap magpunta sa El Nido, sa Siargao, Boracay, Japan, Korea, Singapore, Hong Kong. Ang daming pwedeng i-explore. Pero kailangan maingat ka din kasi nakaka-addict gumastos. Especially, nakaka-addict mag-travel. Usually, pag nag-travel ka sa ibang bansa, nasa 20,000 to 40,000 din ang gagastusin mo. Kung iisipin mo, equivalent na yun sa 1 month salary mo. Kaya before ka ma-addict ng tuluyan sa paggastos, before ka ma-addict ng tuluyan sa pagkaskas ng credit card, before ka ma-addict ng tuluyan sa pag-travel, kailangan isipin mo yung cash flow mo. Kung gusto mo makapag-travel at ma-maintain ang YOLO, kailangan increase mo cash flow mo. Find other sources of income. I'm not recommending na magkaroon ka ng second job. Ang recommended ko, mag-part-time business ka. Dati alam mo ang problema, hindi natin alam kung saan ba tayo magsisimula pagdating sa business. Noong employed pa ako, pumupunta ako sa negosyo fair para magka-idea kung ano magandang negosyo or traditional business. Grabe na-realize ko ang laki pala dapat ng puhunan. Ang pinakamurang nakita ko ay ang pag mag-franchise ka ng popcorn business. Dapat may 17,000 ka. Year 2009 pa yun. That was 10 years ago. That time, wala pang 10,000 ng pera ko. Kung magsisimula ka ng traditional business, grabe, ang laki dapat ng iipunin mo para makapagsimula ka. 100,000, 300,000, 500,000. Kung employed ka, matagal ipunin ng kapital. Pero ngayon, ang nakita kong advantage, hindi na problema kung maliit lang puhunan mo. Hindi na problema kung part-time mo lang gagawin ang business mo. Kasi ngayon ang dami ng choices. Kung dati pinag-iisipan mo kung mag-o-open ka ba ng computer shop business, water refilling station, magpa-franchise ka ba ng siomai, french fries, quick business. Ngayon, iba na. Online business na. Magpo 4 years na ako sa online business. Nakita ko ang advantage kapag may online business ka ngayon. At para sa ating mga millennial, advantage yun kasi we love social media. We love Facebook, we love YouTube, we love Instagram and other social media platform. So, instead na naka-online ka for personal purpose lang, like, check mo yung latest na post ng friends mo, or ikaw instead na magpo-post ka na hindi naman na monetize, bakit di mo itry ang online business para kapag naka-online ka, nabibuild mo na ang brand mo, nakakapag-post ka pa ng pwede mong ma-monetize. Almost 4 years na yung YouTube channel ko. Nagtuturo ako sa tao kung paano mag-ipon, mag-invest, at mag-start ng online business nila as financial educator. Ngayon, almost 12,000 na ang subscribers ko. Dahil very powerful ang social media platform, kahit 5 hours lang ako magtrabaho sa isang araw, very productive na ako. Bukod sa na-hit ko na ang target income ko, compounding pa ang increase ng income ko. Sa traditional business kasi, kung tatanungin nyo ang mga entrepreneur, may buwan na mababa ang kita, may buwan na mataas, pero pag na-build mo ang online business mo, hindi lang consistent ang magiging income mo, exponential pa. Kaya nag-resign na din ang husband ko sa work niya as network engineer sa isang magandang kumpanya. This month, tutulungan na niya ako sa online activities ko dahil nakita namin ang potential. Kaya kung gusto mong i-explore ang online business, pwede ka sa company namin, sa IMG. Ang IMG business, pwede mong gawing online as financial educator. I'm looking for trainees na gusto ding maging financial educator. To know more, go to bit.ly/1millionclub. Hinahanap ko yung coachable, mahilig ding magturo,
financially responsible, dapat mahilig ka din mag-ipon at mag-invest, willing to learn online marketing tools, at willing ding matutong gumawa ng videos. Again, kung gusto mo maging financial educator kagaya ko, visit bit.ly/1millionclub or email me at roan.capistrano@gmail.com. Please indicate in the subject, Financial Educator. Bakit kailangan mo mag-online business? Para ma-build mo ng mabilis ang money machine mo. Alam mo ba yung money machine? Kailangan mong ma-build ang money machine mo habang bata ka pa. Your money machine will be your basis kung pwede ka na mag-stop magtrabaho. Formula is annual income times 10. So kung kumikita ka ng 25,000 a month or annual income na 300,000, kailangan ang value ng money machine mo is 3 million. 300,000 times 10. Kapag may naipon or na-invest ka na 3 million, pwede ka nang huminto sa pagtatrabaho. Ang kinikita mo ngayon ay active income, meaning kailangan mong pumasok araw-araw, magtrabaho ng at least 8 hours a day, 5 days a week. Kung hindi ka pumasok for 6 months, wala kang kikitain at wala kang babalikan na trabaho kung ang tagal mong di pumasok. Kailangan habang may active income ka, mag-ipon at mag-invest ka para ma-build mo ang money machine mo. Ang money machine na na-build mo ang magbibigay sa'yo ng passive income. Passive income ang tawag sa interest na kinikita ng money machine or investment mo. Kung may 3 million ka na money machine, assuming kumikita ng 10% interest per year, meron kang 300,000 passive income. 300,000 passive income per year is 25,000 passive income per month. Kaya kapag may 3 million ka na, may option ka na hindi magtrabaho araw-araw or kung magtatrabaho ka man, hindi yung napipilitan ka lang kahit hindi ka naman masaya, tapos night shift pa. Kung may passive income ka, yung trabaho na gagawin mo is align na sa gusto mo talagang gawin or passion. Para makaipon ka ng 3 million, you need to save 38,000 a month in 5 years, assuming 10% compounding interest. You need to save 15,000 a month in 10 years. Or you need to save 7,000 a month in 15 years. Paano kung wala kang naiipon ngayon? Paano kung ang taas ng dream mo tapos ang liit lang ng income mo? Ang 2 options mo ay first, shrink your dream to fit the size of your income, hanggang sa picture or Korean novela mo na lang makikita ang Korea. Or doon ka sa second option, increase your income para ma-hit mo yung goals or dreams mo. To increase your income, hindi pwedeng nakarely ka lang sa job mo. Find other sources of income. Mag-online business ka para mas ma-build mo ng mabilis ang solid financial foundation mo. Mas malaki ang kaya mong isave, mas mabilis mong mapupuno ang alkansya mo, na ngayon ang tawag sa modern alkansya ay financial foundation. Masasabi mong solid ang financial foundation mo kung okay ang cash flow mo, may healthcare and life insurance ka, wala kang bad debt, may emergency fund ka, at may investment ka like mutual fund or stocks. Alam mo bang best time din na kumuha ka ng insurance habang bata ka? Bakit? Kasi mas bata ka nag-start, mas mura ang premium. Kung age 22 ka, ang insurance premium mo for 1 million coverage is 5,490 lang for 1 year. Pero ang age 42, ang insurance premium is nasa 10,350 na, doble na ang price pero same benefit. Sabi nga, people decline insurance because they are healthy. Insurance declines people because they are sick. Siyempre, mas maaga ka din nag-start sa investment, mas malaki ang magiging fund mo. Halimbawa, kung at age 22 nag-ipon ka ng 3,000 a month in 7 years, ang total na nahulog mo ay 252,000, pero ang magiging value ng fund mo at age 60 ay 3.2 million. Kung nagsimula ka ng age 40, same investment of 3,000 a month for 7 years or a total of 252,000, ang value ng fund mo at age 65 ay nasa almost 600,000 lang. Sabi nila ang millennials daw, known as the me generation. Millennials have been incorrectly labeled as lazy, temperamental, and lacking loyalty and satisfaction at work.
Pero for me, ang laki ng potential ng millennials kung gagamitin lang natin ang energy natin, ang skills natin sa online, sa business. Dahil kapag may online business ka, bukod sa may backup career ka na, yung extra kikitain mo ang gagamitin mo para mas malaki ang nai-invest mo, mas mabilis mo ding mabibuild ang money machine at financial foundation mo. At bukod pa dyan, mas may fund ka para pang travel, pambili ng OOTD, at masarap na food na hindi mo na kailangang idaan sa credit card. Pag sinabing millennials, hindi kailangan magtrabaho ka for 20 years sa company para lang magkaroon ng 1 million. We can build our online business today para in a span of 2 to 5 years, meron ka ng at least 1 million. Sabi nga ni Bill Gates, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Again, I'm Roan Celis Capistrano. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, share this video, and to know more about savings, investment, or kung gusto mong maging financial educator kagaya ko, subscribe to my channel now.